Singdilim po ng panahon ngayong gabi at ng mga nagdaang araw ang ating nakita, nadinig at naranasan mismo sa Supreme Court. Akala natin nang nakulong si Duterte, uusad na po ang ating inaasam na katarungan. Ngunit hindi. Tuloy ang panonokhang. Nung panahon ni Jesus, merong 12 disipulo, isa ang Judas. Pero ngayong panahong ito, nakita natin, ngayong araw na to, na mas madami na ang nanghuhudas. Hinudas ang katarungan, hinudas ang katotohanan, at patuloy ipinapagkait sa mamamayang Pilipino ang katotohanan. Mga kapatid, si Sara Duterte ay dapat pa rin panagutin. Hindi inabolish at hindi tinanggal ang impeachment. Tineknikal. Kaya tayo mga mamamayan, tayong nananampalataya, tayo na nasa laylayan at naniniwala na aayos ang Pilipinas, tayo po ang inaasahang kumilos. Panagutin natin siya sa mga salaping nawala. Panagutin natin siya sa confidential funds at sa DepEd. Panagutin natin siya sa mga pera na nakamkam kasama ng kanyang kaisipang hindi nararapat bilang isang vice-presidente. Ituloy po natin kahit madami bumabatikos. Ituloy natin ang laban. Hindi po usaping politika ito. Usaping katotohanan, usaping morality, usaping justice and peace ito. Kaya naririto dapat ang simbahan, hindi nakikialam, makikilahok sa gitna, sapagkat ito ang turo ni Jesus, ito ang nakasaad sa Ebanghelyo. Ipagtanggol ang katotohanan, ipagbunyi ang demokrasya at katarungan. Tama na, sobra na. Kung tayo magbubuklod, simbahan, mamamayan, maralita, meron po magandang bukas pa na maaring asahan. Alright mga kababayan, tumatahol na naman tong isang paring Katoliko na anti-Duterte na si Father Flaviano Villanueva. Ayan, so nung paman ay maingay po ito mga kababayan kung ano-anong pinagsasabi nito about doon kay Pangulong Duterte. At ngayon dito po si BP Sara naman ang binanatan, no? Pati na rin ang Supreme Court mga kababayan dahil sa kanilang ginawang desisyon kahapon na pagdeklarang unconstitutional yung impeachment complaint laban kay BP Sara. At itong pari na ito ay maingay talaga ito mga kababayan, no? Si dating addict po ito. Umamin po ito na nagdodroga mga kababayan noong kabataan niya bago po siya naging pare. At hindi ko lang alam mga kababayan bakit itong paring ito ay galit na galit kay dating Pangulong Duterte. Lalong-lalo na doon sa tukhang, no, ni dating Pangulong Duterte. Doon sa mga addict na napiktuhan doon sa tukhang. Talagang galit na galit ito. Baka di ko alam kasi sabi niya dati pa naman daw siyang nagdodroga at ngayon pare na hindi na po siya nagdodroga, pero bakit galit na galit pa rin siya kay dating Pangulo. Kaya the way na magsalita po siya mga kawan, parang hindi po talaga siya pare, no? Parang mawawala yung respeto mo sa kanya bilang isang paring Katoliko. Kasi parang hindi pare siya magsalita, bumabanat mga kababayan kay dating Pangulong Duterte. At ngayon naman itong kay BP Sara na sinasabi niyang nagkamkam daw ng pera, no? Si BP Sara. Ayan, grabe yung kanyang paratang mga kababayan. Pare pa naman siya at nag-aral ng mga salita ng Diyos, no? Pero iba-iba talaga siya. Iba yung kanyang pananalita mga kababayan. Parang hindi pare, parang isang demonyo talaga itong si Father Flaviano Villanueva mga kababayan. Nagkamkam daw si BP Sara kaya kailangan panagutin. Hindi daw nakikialam ang simbahan. Ano tong ginagawa niya? Hindi ba to pakikialam? At bit-bit niya yung Katoliko na relihiyon. Sinasabi niya hindi daw nakikialam ang simbahan, sa gitna lang daw. Or makikilahok sa gitna lang daw mga kabayan. So sa tingin nyo ba sa gitna lang itong sinasabi niya? Itong mga pronouncement niya? Hindi lang ngayon mga kabayan, noon pa. Nung nakaraang buwan, yung pupunta na sana itong
taga-kongreso no sa Senado, yung House Prosecution Panel ay pupunta na sana doon sa Senado para i-submit or basahin yung articles of impeachment. Nagsagawa muna sila ng misa no doon sa loob ng House of Representatives sa Quezon City. At isa to sa mga pari doon na nagmisa doon mga kababayan na tagsalita na binatbanatan nila no or binabanatan talaga nila itong si dating Pangulong Duterte at pati si VP Sara Duterte. At nagdasal pa sila mga kababayan, pinagdasal pa nila yung mga congressman na kasama sa House Prosecution at yung articles of impeachment mismo pinagdasalan nila mga kababayan. At bilang isang Katoliko, nawawala talaga yung respeto ko dito mga kababayan sa paring ito no. At sa kasama niyang pare din na talagang nakikialam sa politika mga kababayan. At itong mga malaking issue sa ating bansa gaya po nung budget ng 2025 ay hindi man lang po sila nagsalita no, hindi mo maririnig na binatikos nila or tinuligsa yung mga blankong items doon na bakit ganon. Hindi man po sila nang ingay. Dito po sila sa kay VP Sara ngayon bumabanat yung confidential funds, samantalang yung mga bilyon-bilyon na mga pera na blanco doon sa budget ng 2025 sa GAA ay hindi po sila bumatikos doon. Tingnan mo talaga itong mga ugali na ito mga kababayan no, nakikialam talaga itong paring ito. Hindi naman lahat ng pare mga kababayan ganito no, kasi meron pong isang pare sa Cebu, si Father Siano, na kung saan positive naman yung kanyang sinasabi naman dito kay dating Pangulong Duterte at maging dito kay VP Sara mga kababayan no. Ito lang talaga si Father Flaviano Villanueva ay galit na galit dito no sa kay dating Pangulong Duterte na hindi naman siya inaano na. At itong issue ngayon sa Supreme Court mga kababayan, nakikisaw-saw na naman kasama yung mga iba pang anti-Duterte, yung mga dilawan, yung doon sa grupo ng makakaliwa, yung Makabayan Black, at maging itong loyalista mga kababayan kasi nagsanib puwersa naman sila talaga versus dito sa mga Duterte no, nagsanib puwersa po silang lahat ngayon. At itong sinasabi niya na nung panahon daw ni Jesus Christ ay may isang naghuda sa kanya, pero ngayon mga kababayan marami daw naghuda. So ibig sabihin or yung tinutukoy ata niya itong ating mga justices dyan sa Supreme Court na kung saan unanimous yung kanilang desisyon mga kababayan na talagang labag sa batas yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Kaya yun yung nila desisyon. Ngayon naman binabati ko sila no. Hindi lang po itong paring ito mga kababayan, nauna na po yung mga dilawan talaga, yung mga nasa kabilang grupo, yung mga anti-Duterte. May mga pahayag na po sila, si Senator Rizal Ontiveros, si Kiko Pangilinan, si Chel Jokno, Laila de Lima, maging si Trillanes, si Lorna Capunan, sino pa ba yung mga anti-Duterte, no? Yung mga atat na ma-impeach itong si VP Sara, mga kababayan. Nauna na po silang may mga pahayag patungkol dito sa ginagawa ng or ginawang desisyon ng Supreme Court. At ngayon, nagmamagaling po talaga sila. Ayan. So, meron naman tayong isang dilawan din na certified din, si Atty. Rowena Guanzon. Talagang, ano naman siya, mga kababayan, na in fairness, na ano siya dito sa resulta ng or desisyon ng Supreme Court. At nirespeto niya itong mga kababayan, itong desisyon ng Supreme Court. At galit na galit nga po siya dito kay Speaker Martin Romualdez. Kaya gusto niyang patalsikin mga kababayan si Speaker Martin Romualdez, or sana hindi na po maging House Speaker siya ngayong 28th Congress. Kaya talagang sobra sa ano po yung kanyang galit no. Abot hanggang buto yung kanyang galit dahil hindi ba naman siya pinaupo mga kababayan no doon sa Kongreso, although nanalo na po yung kanilang party list at hindi po siya pinaupo, kaya galit na galit itong si Atty. Rowena Guanzon. Pero dilawan po siya mga kababayan no? Hindi po siya maka-Duterte. At ano lang po siya dito kasi galit siya dito kay Romualdez no. At anti-Marcos din siya, syempre malamang kasi dilawan siya. At ngayon, itong mga kasama niya, yung mga ibang dilawan, sila Kiko Pangilinan, Laila de Lima, Rizal Ontiveros, ay pinupuna nila or binabatikos nila itong Supreme Court mga kabayan, pati itong mga justices. At sinasabi pa nila na mga appointing nga no, ni Pangulong Duterte itong 12 na mga judges dyan or justices sa Supreme Court. At merong isa nga dyan mga kababayan na appointee ni PBBM no, si Associate Justice Villanueva na taga Ilocos Sur no, taga
taga Narvacan. At yung decision po niya mga kabayan ay talagang ano po, pabor din po siya no na ideklarang unconstitutional yung decision or yung impeachment laban kay BP Sara. Pating ito si Senior Associate Justice Marvic Leone na isang appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. At yun, siya po yung ponente nga mga kababayan. Talagang sinabi doon na itong impeachment laban kay BP Sara ay unconstitutional or labag sa batas. Kaya hindi po nila talaga matanggap mga kababayan itong desisyon na ito kasi hindi pabor sa kanila. Atat na atat talaga silang matanggal si BP Sara or ma-impeach si BP Sara para hindi na po makatakbo sa 2028. Ayan, itong sinasabi ni Father Flaviano Villanueva na pananagutin si BP Sara, dapat magkaso siya. Kasi dito sa impeachment, hindi naman siya makukulong dito. Yung kanyang ano lang dito mga kababayan, hindi na siya makatakbo sa 2028 or hindi na siya pwedeng makahawak ng opisina sa gobyerno no dito sa impeachment if ever na makonvict siya. Dapat kasuhan nila kung gusto niyang pananagutan or papanagutin. Kasi doon sa husgado, sa korte, may kulong no. If ever na mapatunayan na guilty siya, na talagang nagkamkam siya ng pera doon sa confidential funds, talagang makulong siya doon. Pero dito sa impeachment, hindi po siya makukulong. Ano ba yan, Father? Kung ano-anong pinagsasabi mo, parang hindi ka naman pare talaga. Nakakasira ka ng imahe ng mga paring Katoliko. Although hindi naman lahat, no, konti lang naman kayo dyan na talagang anti-Duterte, no. May mga pare din na talagang okay naman sila kay Pangulong Duterte. Okay yung programa ni dating Pangulong Duterte sa gobyerno, no. Shout out kay Father Siano Ubod, no, diyan sa Liloan, Cebu, na kung saan talagang ang daming naghihintay dito sa humili ni Father Siano Ubod diyan sa Maya, Cebu. Malayong malayo dito sa isang paring ito, no, si Father Flaviano na isang dating addict, no. Aminado po siya na dating addict ng droga. At ngayon ay panay banat na sa mga Duterte, mga kababayan. At may grupo ito mga kababayan na nandoon to sa EDSA, no, nung nagrally sila doon na talagang nanawagan sila na ma-impeach, no, itong si BP Sara. Ayan, so kasama yung mga dilawan na iba pang grupo mga kababayan. Doon po sila sa EDSA nag-iingay rin po doon, no, mga kababayan. So ano pong opinion nyo mga kababayan dito sa bagong sinasabi ngayon ni Father Flaviano Villanueva? Ayan, so papanagutin daw si BP Sara. Ayan, so kung gusto mong panagutin pala ay kasuhan mo ng kaso doon sa korte, hindi dito sa impeachment kasi doon may kulong, dito wala. Ayan, so takot lang po silang hindi makatakbo or takot silang makatakbo si BP Sara sa 2028. Yun yung totoo, yun talaga kasi takot sila baka matalo yung manok nila sa 2028. Takot sila na maupo ulit maupo ulit ang isang Duterte sa Malacanang. Yun ang katotohanan dyan. Ayan, so ano pong opinion yung mga kababayan dito po sa mga pinagsasabi nitong paring ito? Ayan, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.